Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng magpinsang sina Diego at Tikboy. Tanging sila na lang ang namumuhay na magkasama. Paglalako ng isda ang kanilang trabaho. Dahil binata na si Diego, ay may babae siyang nakursunadahan. Kaya nga lang, natutorpe siyang ligawan. Pero malakas ang loob ng batang pinsan na si Tikboy na naging tulay niya. Kaya lamang, may isa pang binata ang interesado rin sa dalagang si Raquel. Siya ay si Sandro. Galing ito sa lahing aswang, kaya gagawin nito ang lahat upang makuha at mapaibig ang dalaga. Siya namang dapat na hadlangan ng magpinsan. Kaya nga lamang, wala silang anumang lakas para harapin ang isang kampon ng kadiliman. Humanap ng paraan ang dalawa, subalit ano nga kaya ang kanilang makikitang paraan at matutuklasan? Magawa kaya nilang pigilan ang plano ng isang aswang at protektahan ang babaeng napupusuan ni Diego? Aalamin natin yan sa aking ibabahaging kwento. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maging si Diego ay nagulat sa malakas na sigaw ng pinsang si Tikboy. Kaya naman mula sa kubeta kung saan siya nagbabawas dahil sa tawag ng kalikasan ay nagmamadali siyang lumabas upang puntahan ang kanyang nakababatang pinsan. Tikboy! Tikboy, ano nangyari sa'yo? Kumakatili ka naman eh. Daig mo pa yung babaeng kinurot sa Tinkerbell ah. Anong Tinkerbell ang sinasabi mo, Manong Diego? Sino yun? Kaibigan ba yun ni Peter Pan? Basta, ako na lang nakakaalam nung si Tinkerbell. Eh bakit ka ba nagtititili na parang isang babae? Kasi nga, may nakita ako pagbukas nitong bintana. Eh ano bang nakita mo? Aswang. Aswang, Manong, aswang. Ano yan? Joke ba yan? Ay nako, pambihira. Dumali ka na naman, Tikboy eh. Nagpa-prank ka na naman eh. Ikaw, masasapak na talaga kita. Kita mo nagbabawas ako sa banyo eh. Pasigaw-sigaw ka. Ano bang prank ang sinasabi mo? Eh hindi naman ako vlogger eh. Hindi ka nga vlogger, pero joker ka naman. Kasi nagbibiro ka na naman eh. Poker face ka pa. Manong Diego, hindi rin ako si Joker, no? Hindi ako komedyante. Kasi nga, hindi naman ako kalbo. Alam mo, Tikboy, pwede ba? Magsabi ka na nga lang ng totoo. Humahaba ang usapan eh. Kasi nga, ayaw mo kong paniwalaan na nakakita ako ng aswang. Kung nakakakita ka, nasaan? Sige nga. Wala naman ah. Natural, biglang umalis eh. Lumipad pa palayo nung magsisisigaw ako. Anak ng tutsang oo. Alam mo, malamang guni-guni mo lamang yun eh. Nagtitrip ka lang. Pinaprank mo na naman ako. Ang hilig-hilig mo talaga. Eh di wow, prank na kung prank. Ang labo mo talaga, pinsan. O sige na, sige na.
babalik na ako sa kubeta. Inistorbo mo yung pagmumuni-muni ko eh. Naudlot tuloy. Ngayon, magko-concentrate na naman tuloy ako nito. Yak! Kaya naman pala kakaiba ang amoy dito. Sa'yo pala galing yon. Sige na, sige na. Bumalik ka na sa kubeta. Ilabas mo na ron yung sama ng loob mo. Basta, yung sinabi ko kanina, may nakita talaga akong aswang. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan ka na nga. Humihilab na naman ang tiyan ko. Aray, ito na. Lalabas na. Patakbong bumalik ng CR si Diego. Umiling-iling naman ang batang si Tikboy dahil hindi pinapaniwalaan ng kanyang pinsan ang sinabi niya tungkol sa nakitang aswang. Isinara na ng bata ang mga bintana. Inayos na niya ang latag na magiging higaan. Oras na kasi ng kanilang pagtulog. Sila na lamang ng kanyang pinsan na si Diego ang magkasama sa buhay. Pareho na silang ulila sa mga magulang, kaya dalawa na lang silang namumuhay. Pagtitinda ng isda na hinahango pa nila sa bagsakan, gamit nila ang tricycle na minamaneho naman ni Diego. Nagtutulungan silang magpinsan upang mabuhay. Nang naayos na ni Tikboy ang kanilang magiging higaan at nahiga na rin siya nang marinig niyang si Diego naman ang sumigaw ng malakas. Uy! Sigaw ni Manong Diego yun ah! Mas malakas ang tili niya kaysa sa tili ko kanina. Ano kayang nangyari doon? Biglang napabangon si Tikboy sa pagkakahiga at nagmamadaling pinuntahan ang pinsan na nasa kubeta. Nagawang buksan ni Tikboy ang pintuan ng CR dahil hindi naman yun nakakandado. Namumutla at makikitang takot na takot si Diego. Nakatayo sa isang gilid ng kubeta. Manong! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumigaw? Tikboy! Tikboy, totoo nga! Alin? Alin ang totoo? Yung aswang na nakita mo, nakita ko rin siya. Andito siya kanina. Nakabitin siya sa itaas nitong kubeta. Tapos biglang naging panikit, lumipad pa palabas. Dumaan siya dyan, sa maliit na butas sa may bubong. Nakita mo na? Sabi ko sa'yo ang kulit mo kasi ayaw mo maniwala eh. Ito na nga eh. Naniniwala na nga ako eh. Oo, alam ko. Natakot ka. Kaya tumili ka rin. Eh, ano magagawa ko? Natakot talaga ako eh. Kasi nga nakakagulat nang makita ko siya. Kaya nga, it's a tie. Pareho na tayong matatakotin ngayon. Kaya lang pinsan, ganyan pala ang itsura kapag natatakot ang isang lalaki. Anong ganyan ang itsura na sinasabi mo? Pati pala si Junjun mo nanliliit sa takot. Parang pagong na nagtago ang ulo. Ha? Ayan kitang-kita ko. Hindi mo pa naitataas ang pang-ibaba mo. Nakabuyang-yang pa si Junjun mo. Nakuha ni Diego ang tinutukoy ng pinsang si Tikboy. Kaya agad na hinila niya pataas ang suot na pang-ibaba. Sira ulo ka talaga. Pati ba naman tungkuan ko tinititigan mo pa? Nakita ko no magagawa ko. Nakabuyang-yang ba naman Hindi ka pala maaaring magmalaki sa akin, Manong Diego. Wala kang ipagmamalaki. Kasi, ang liit lang pala. Baliw! Sira ulo! Sige na, maghugas ka na, Manong. At nangangamuy ka na Inasar pa ni Tikboy ang pinsan. Saka siya lumabas ng kubeta. Napapangiti ang bata dahil alam niyang inis na inis sa kanya ang pinsang si Diego. Hanggang sa pagtulog ay hindi nag-iimikan ang dalawa. Magkatabi sila sa higaan pero hindi nag-uusap. Kapwa na sila dinadalaw ng antok nang makarinig sila ng ingay galing sa kusina. Halos sabay na napabalikwas ang dalawa. Nagkatinginan sila. Pareho ang laman ng kanilang isipan. Manong Diego, mukhang nagbalik yata siya. Malamang sa kanya galing ang ingay na naririnig natin ngayon. Tila nawala ang inis ni Diego kay Tikboy dahil mas kailangan nila ngayon ang magkasundo.
lalo na't may kung anong nilalang na nagbalik upang pinsalain sila. Tumayo ang dalawa at marahang humakbang patungo sa kanilang kusina. Kung kanina ay nagsisisigaw sila dahil sa gulat at takot, ngayon naman ay tila naihanda na nila ang kanilang mga sarili. Dapat na nilang lakasan ang kanilang loob dahil walang ibang tutulong sa kanila sa pagkakataong yon. Kung aatakihin man sila ng aswang, silang dalawa lamang ang magtutulungan upang harapin yon. Manong, sigurado akong aswang yun. Pakinggan mo ang tunog. Oo, Tikboy. Alam ko, isa siyang aswang. At malamang, isang aswang na tiktik yan. Manong, paano na? Anong gagawin natin? Kung anong pwede nating gamitin na nandito sa kusina, kukunin natin. Hindi man natin siya mapatay, ang mahalaga ay hindi niya tayo mabibiktima. Kung sa bagay, tama ka, Manong Diego. Isa-isang sinamsam ni Tikboy ang asin, bawang, pati na rin ang sukang may sili at kinuha yun. Binabaran din yun ng bawang at luya, kaya tiyak na maaari din nilang gamitin. Habang naghahanda ang magpinsan, ay lalong lumakas ang huni ng aswang tiktik. Subalit may kutob silang iisa lang ito dahil wala silang naririnig na iba pang ingay. Nag-usap at nagbulungan ang magpinsan. Napagpasyahan nilang lumabas ng kanilang bahay dahil alam nilang hindi basta papasok yun, lalo na't nakahanda sila. Sa gawing kusina nila, naririnig ang ingay ng aswang. Kaya sa harap ng bahay sila dumaan papalabas. Umikot sila sa gilid ng bahay patungo sa kanilang kusina. Manong! Manong! Ayun yung aswang tiktik. Nakadapo sa bubong ng kusina natin. Ang walang yang aswang na yan, mukhang pinagpaplanuhan tayo ah. Manong, nakahanda na ang asin. Nasa palad ko na. Itong bote ng suka ang sakin. Ibubuhos ko talaga sa kanya to. Sige, Manong. Dahan-dahan tayong lumapit habang hindi pa niya alam na nakikita na natin siya. Ganun na nga ang ginawa ng magpinsan. Kalkulado ang bawat hakbang. Maingat ang bawat galaw upang hindi maramdaman ng tiktik ang paglapit nila. Ganap na silang nakalapit sa aswang at halos magkasabay nilang isinaboy ang asin at ang suka. Ha! Paksiw ka ngayong aswang ka! Wala ka lang kawala ngayon! Demonyo ka! Kaya lamang nagawa pa rin nitong makalipad. Ipinagaspas nito ang malalapad na pakpak upang lumipad pa itaas hanggang sa makalayo sa magpinsan. Manong! Nakatakas pa rin siya! Okay lang yun. Pero tiyak na dumikit sa katawan niya ang asin at suka na isinaboy natin. Mag-aamoy paksiw talaga siya. Ayos! Nagawa natin! Nag-apir pa ang magpinsan. Wala na ang tampo ni Diego kay Tikboy. Nakalimutan na nito ang pang-iinis ng kanyang nakababatang pinsan. Akala yata ng aswang na yun kaya niya tayo. Para siyang bumangga sa pader. Nagkatawanan ang dalawa. Bumalik na sila sa loob ng bahay. Hindi man nila nagawang patayin ang nakitang aswang. Alam nilang sapat na ang kanilang ginawa upang iparamdam sa nilalang ng dilim na hindi sila basta-basta magpapatalo para maging biktima dahil lalaban sila. Samantala, sa isang lugar sa baryo Sinagtala, naninirahan naman ang maglolang sina Sandro at Conchita. Namumuhay sila
na may kalayuan sa ibang mga naninirahan sa baryo. Malapit na yon sa paanan ng bundok. Pinili nila ang lugar na hindi maingay at makakapamuhay sila ng tahimik. Kagigising lamang ni Sandro, isang binata, guwapo, mestizo at nagiging kapansin-pansin sa mga kadalagahan. Nakita ni Sandro ang kanyang lola Conchita. Hawak ang isang basahang kulay puti na idinadampi sa kanyang balat. Alam niyang umalis ng gabing yun ang lola niya. Lola, ano po nangyari sa inyo? Ano po ba yung nasa balat nyo? Mga paso po ba yan? Wala ito, apo. Huwag mo itong pansinin. Ano po bang wala? Eh may mga sugat ka. Parang nagtutubig. Kuwan kasi. Natapunan ng kumukulong tubig kanina. Ha? Bakit po? Habang isasalin ko sana sa termo, yung pinapakulo kong tubig, ay nakaramdam ako ng hilo. Ayon, abay nabitawang konta ko at sumambulat ang lamang mainit na tubig. Kaya ganire ang nangyari sa akin, apo. Tutulungan ko na po kayo, Lola. Kukuha lang po ako ng ointment para malagyan po ang mga paso nyo. Huwag na, hindi na, apo. Ayos lang ako. Baka po lumala yan eh. Hindi. Saka ako na bahala. Hindi naman ito aabot sa bituka. Kaya magiging okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Dahil hindi nagpatulong ang lola ni Sandro, kaya iniwan niya na ito. Subalit, hindi man ito sinabi ang totoo, ay may kutob na ang binata kung bakit nangyari yun sa kanyang lola. Hindi na ito maaaring maglihim pa sa kanya. Alam na rin niya ang mga kinikilos ng kanyang lola, Conchita. Bagamat napuyat ang magpinsang Diego at Tikboy, ay maaga pa rin silang gumising at nagpunta sa bulungan na bagsakan ng mga isda upang bumili ng kanilang inilalako. Kailangan nilang magtrabaho para may panggasto sila. Sakay ng tricycle ang magpinsan at si Diego ang nagmamaneho, habang si Tikboy naman ang sumisigaw at para ipaalam ang mga isdang inilalako nila. Galunggong! Tulingan! Matambaka! Tilapia kayo riyan! Sariwang-sariwa po! Kasing sariwa po ng inyong mga jowa! Bili na po kayo, mga suke! Huminto ang tricycle sa tapat ng isang bahay. Oh, Manong Diego, bakit ka huminto? Wala naman tumatawag sa atin para bumili ah. Basta, teka lang. Nako, alam ko na yan. Gusto mo makita, no? Huwag mong sabihin, hihintayin mo pan lumabas ng bahay. Malay mo, lumabas, di ba? Manong, lalabas yun kung tatawagin mo. O heto, bigyan mo na lang ng ilang pirasong isda, yung tilapia na matataba. Tikboy, nahihiya ako eh. Magbibigay ka na nga ng tilapia, tapos ikaw pa ang maihiya? Ano ka ba naman? Kinakabahan nga ako. Ay nako, wala talagang mangyayari sa'yo, Manong. Kung paiiralin mo, yung pagiging torpe mo. Wala, lagapak ka palagi dyan. Heto nga oh, parang tinatambol ang dibdib ko. Ako na nga lang ang magbibigay, ang hina mo. Pero kailangan samahan mo ko. Dalawa tayong lalapit sa kanya. Oh, sige. Mauna ka. Sa likod mo lang ako. Bumaba na ng tricycle ang magpinsan. Bit-bit ni Tikboy ang ilang piraso ng tilapia. Lumapit sila sa isang bahay. Raquel? Yuhu! Raquel! Saglit lang ay lumabas ang isang magandang babae na may mahabang buhok. Nakangiti ito nang makita sina Diego at Tikboy. Lalong gumanda si Raquel dahil lumitaw sa dalawang pisngi
ang dimples nito. Umaliwalas naman ang mukha ni Diego nang makita ang napupusuang dalaga. Diego, Tikboy, kayo pala. Oh, napasyal yata kayo. Naglalako kasi kami ng isda. Sabi ni Manong Diego, gusto kanyang makita. Ha? O ano ba sinasabi mo, Tikboy? Manong, chill ka lang. Akong bahala. Oo, totoo yun. Gusto kong makita ng pinsan ko. Saka may pinapabigay nga sa'yo eh. Eto, 3 tilapia. Nasaksakan ng taba. Para sa akin? Oo. Eto, kunin mo na. Talaga ba, Diego? Para sa akin itong matatabang tilapia? Oo, Raquel. Para sa'yo ang tilapiyang matataba. Parang ikaw. Ha? Parang ako? Juan, sariwa. Parang ikaw. Sariwang sariwa. Puro ka talaga biro, Diego. Sige, Raquel. Aalis na kami ha. Kailangan pa namin mapaubos ang tinda naming isda eh. Teka, kukuha lang ako ng pambayad. Ano ka ba? Bigay nga yan sa'yo ni Manong Diego. Regalo niya. Ganun ba? Diego, salamat ha. Wala yun, Raquel. Basta ikaw, nanginginig pa. Ikaw talaga. O ano? Tara na, Manong. Baka naghihintay na yung ibang suki natin eh. Ngunit parang ayaw pa rin umalis ni Diego at nakatingin pa rin kay Raquel. Pero hinatak na ito ni Tikboy, kaya walang nagawa ang binata, kundi ang sumunod na lamang sa kanyang pinsan. Si Manong talaga oo. Parang ayaw pag umalis eh. Ano magagawa ko? Gusto ko pang titigan si Raquel eh. Ang ganda-ganda niya talaga, Tikboy. Para siyang anghel. Puro ka nalang ganyan. Buti na lang, medyo makapal ang mukha ko. Oo nga pala. Salamat ha. Kasi malakas ang loob mo. Kung wala ka, hindi ko siya malalapitan. Kung di ko lalakasan ang loob ko at di ko kakapalan ng mukha ko, walang mangyayari. Nga tayo niyan. Basta sa susunod, formal tayong dadalaw sa kanya ha, Manong? Ha? Nakakahiya yata yun. Anak ng 7 kagaw talaga, oo. Puro ka na lamang hiya. Ako na nga ang gagalaw. Saka huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sagot kita. Pinaandar na ni Diego ang tricycle at umalis na sila para ipagpatuloy ang pagtitinda ng isda. Samantala, sa hindi kalayuan ay kanina pa pala nakatingin sa kanila ang isang lalaki. Matalim ang tingin sa magpinsan. May nararamdamang galit sa kanyang dibdib. Si Sandro yun na hindi nagustuhan ang ginawang paglapit ni Diego at Tikboy sa dalaga at pagbibigay ng tilapia. Ang kakapal ng pagbumuka. At gusto pa akong unahan kay Raquel. May kursunada din kasi sa dalaga si Sandro. Yun nga lang, hindi pa rin siya nakakalapit dito para ipaalam ang nararamdaman. Kundi hanggang ligaw tingin pa rin lamang. Pero hindi siya makakapayag na maunahan ni Diego dahil para kay Sandro ay siya ang tanging nababagay para kay Raquel. Kaya naman, nang umuwi ng kanilang bahay si Sandro, ay ganun na lamang ang kanyang sama ng loob. Nagwala ito at ibinalibag ang bawat makitang gamit. Napakinggan yun ng kanyang lola Conchita na nasa kusina at naghahanda ng kanilang hapunan. Sandali, ano pa nangyayari sa'yo, Sandro? Para kang asong inagawan ng buto ah. Galit na galit ka. Ano ba kasi yon? Dahil nakakagalit talaga, Lola Conchita. Ano bang ikinakagalit mo? Gusto pa yatang unahan ako ng hayop na yun. Ano ka mo? Unahan ba saan? Diretsahin mo na nga ang sasabihin mo. Huwag mo na akong bitinin.
may umaaligid kay Raquel. Yung magandang babae na malapit sa ilog ang bahay, yun pa. Opo, Lola. Kursunada din po siya ng lalaking nagtitinda ng isda. Papayag ka ba naman na maunahan ka? Siyempre hindi. Dapat lang, hindi isinilang ang lahi natin para maging talunan. Kaya wag na wag kang papayag na maunahan ka. Isang mortal sin yun sa angkan natin na maging talunan. Alam ko naman yun, Lola. Kaya gumawa ka ng paraan. Baka naman gusto mong tulungan kita, Apo. Hindi na po kailangan. Kayang-kaya ko na po ito. Tiyakin mo lang na hindi ka papalpak sa kung ano mang plano mo. Opo, Lola. Dapat mong maipakita na hindi talunan ang kagaya natin. Dahil ipinanganak tayo para manguna at manalo. Lalo lang nagkaroon ng determinasyon si Sandro na kaya niya ang kahit ano. Lalo na ang maging kanya ang babaeng kanyang napupusuan. Yun nga lang, hindi pa niya yun nasisimulan. Hindi pa niya naipapaalam kay Raquel ang damdamin niya. Samantalang si Diego ay naka-first step na sa tulong ng pinsan nito na si Tikboy. Samantala, nakauwi na ang magpinsan mula sa pagtitinda ng isda. Sinuwerte sila ng araw na yon dahil naipaubos nila ang isdang kanilang nilalako. Kaya maganda-ganda ang kanilang kinita ng araw na yon. Kaya bukas, babalik na naman sila sa bagsakan ng mga isda para bumili ng kanilang ilalako. Ayos talaga ang ginawa mo, Tikboy. Mukhang swerte sa atin si Raquel. Sinabi mo pa, Manong. Kasi nga, dahil sa pagbibigay natin ng tilapyang saksaka ng taba sa kanya, naubos ang tinda natin, di ba? Oo nga. Tapos, nakita ko pa siya nang malapit. Hehe. Ninitian ka pa nga ng pagkatamis-tamis, di ba? Parang pinagsamang pulot at asukal sa sobrang tamis. Hanggang ngayon nga ramdam na ramdam ko pa rin yung ngiti niya Kapag pumipikit ako, nakikita ko yung mukha niya habang nakangiti sa akin. O ngayon, anong plano mong sunod na gagawin, Manong? Ano nga ba? Di gaya nung napanood ko sa palabas sa TV. Ano ba yun? Ito naman si Manong. Napakahina mo talaga. Di liligawan mo na siya. Tikboy, iyon na nga, parang di ko nga kaya Nahihiya talaga ako. Ganun kasi kapag totoong nararamdaman nagiging mahihain. Manong, hindi pwedeng patorpe-torpe. Paano ka magkakayowa niyan? Kung puro ka na lang hiya. Paminsan-minsan, dapat maging walang hiya ka rin. Oh, grabe ka naman. Ang ibig kong sabihin, dapat alisin mo yung hiya mo. Maging kapalmoks ka, gaya ko. Bata pa ako, pero kapalmoks na. Ewan ko. Masyadong mahina talaga ang loob ko Kaya nga ang sabi ko sa'yo, ako ang bahala, di ba, pinsan? Tapos ako naman ang kawawa. Hindi yun. Saka, mukha namang may pag-asa ka kay Raquel Paano mo nasabing may pag-asa ako? Kasi nga, tinanggap niya yung ibinigay nating tilapia na saksakan ng taba. Teka nga, bakit ba tuwing sasabihin mo yung tilapia laging may kadugtong na saksakan ng taba? Kasi nga, may tilapyang hindi mataba kundi payat. Saka naaalala ko kasi yung napapakinggan ko dati na pinatutugtog ni Lolo Emong. Yung kanta na laging sinasabi doon sa kanta, yung tilapia daw, saksakan ng taba. Oo, naaalala ko nga rin yung Tikboy. Paboritong pakinggan yun ni Lolo Saka pinsan, sure ako, papasa ka talaga kay Raquel Sana nga, Tikboy. Kasi, kursunada ko talaga siya. Kaya lang, minsan nakita ko yung lalaking nakitira doon malapit sa may bundok. Yung gwapo tsaka mestizo. Yung Sandro. Tama, Sandro nga ang pangalan nun.
Oh, ano meron dun sa Sandro na yun? Alam mo, malamang, type din niya si Raquel eh. Kasi ibang makatingin eh. Sigurado ka, Tikboy? Oo naman. Kaya dapat mauna ka sa kanya sa panliligaw. Kundi baka maiwan ka sa kangkungan, Manong Diego. Hindi naman pwede yun. Patunayan mo na hindi ka basta-basta at kaya mong lumaban ng sabayan para sa babaeng kursunada mo. Dahil sa sinabi ni Tikboy, ay tila nagkaroon ng pangamba si Diego. Hindi siya maaaring maunahan ni Sandro. Matagal na niyang kursunada ang itinatangi niya na si Raquel. Siya ang babaeng laman lagi ng kanyang isip, maging ng kanyang mga panaginip. Papayag ba siyang makuha yon ng iba? Kaya habang nag-iisa at nag-iisip ng paraan si Diego, ay panay ang buntong hininga niya. Pilit na kinukondisyon at pinapalakas ang kanyang loob. Dapat na siyang makagawa ng paraan at formal na masimulan ang panliligaw niya. Samantala, sa lugar naman ni Sandro ay nakabuo na rin siya ng desisyon. Hindi siya kailangan maunahan ni Diego. Sabi nga ng Lola Conchita niya ay hindi sila isinilang para lang maging talunan. Kaya dapat na niyang umpisahan. Hindi kailangang magpatumpik-tumpik pa. Dapat na siyang kumilos sa lalong madaling panahon. Kung dati laging nakatulala si Diego dahil sa pag-iisip, ngayon ay ganun na lamang ang pagtataka ni Tikboy. Mukhang umepekto na sa kanyang pinsan ang mga sinabi niya. Manong, saan ka ba galing? At ano yung tinatago mo dyan sa likod mo? Wala to, Tikboy. Ano bang wala? Nakita ko may tinatago ka eh. Patingin naman ako. Hinila ng bata ang braso ng pinsan na nakatago sa likuran. Tumambad sa kanya ang hawak nito na gumamela. Uy! Bulaklak ng gumamela? Para saan yan? Kanino pa ba? Di para kay Raquel, Tikboy. Dadalaw kasi ako sa kanya mamaya eh. Samahan mo ko ha. Teka lang, bakit gumamela naman ang ibibigay mo? Mamaya lanta na kagad yan eh. Anong bulaklak ba dapat? Dapat yung rosas o kaya yung rosal. Mabango yun. Wala akong makita eh. Akong bahala, Manong. Gagawa ako ng paraan. Hindi ka dapat nagbibigay ng kung ano lang kay Raquel. Kaya akong bahala, maniwala ka sa akin. Talaga? Ihahanap mo ba ako? Oo, sabi ko nga sa'yo, sagot ko na, Manong. Sadyang kakaiba ang batang si Tikboy. Bukod sa pagiging bibo, ay puno ng diskarte sa buhay. Yung mga kahinaan ni Diego ay tila ba napunta na lahat kay Tikboy. Kaya tama lang na magkasama ang magpinsan. Agad namang nagawan ng paraan ni Tikboy ang makahanap ng bulaklak na rosas na ibibigay kay Raquel. Nang sumapit na ang 6:00 ng hapon, ay nakapaligo na si Diego. Hinalukay na rin niya sa kanilang aparador ang pinakamagara niyang polo at pantalon na isusuot para maging presentable at gwapong-gwapo sa pagharap kay Raquel. Kaya lamang, nang humarap na siya sa kanyang pinsan, ay hindi maiwasan ni Tikboy ang hindi matawa nang makita ang itsura ng kanyang manong. Oh, bakit mo naman ako pinagtatawanan? Ano bang nakakatawa sa itsura ko? Anong naman Bakit ganyan? Ano bang mali sa suot ko? Maayos naman tong damit ko. Formal nga Desente tignan. Kasi naman, nakatakin, tapos ang taas ng pagkakatakin mo. Para bang hanggang dibdib na ang pagkakatakin mo Tapos, kitang-kita pa ang sinturon. Saka, wag mo nang ibutones hanggang leeg. Aba, ang baduy Ang dami mo namang napapansin. Manong,
Sabi ko nga sa'yo, napapanood ko sa TV yung tamang pagsusuot. Kaya hindi maganda tignan yung ginawa mong yan. Kumbaga, baduy yan, baduy. Aayusin ko. Pero wag kang kukontra ha. Sige na nga. Ikaw na nga bahala. Hindi na nakialam pa si Diego sa ibig mangyari ng pinsan niya na si Tikboy. Ginawa niya ang kung anong maganda sa kanyang paningin at hindi magmumukhang baduy ang kanyang manong Diego. Yan! Ganyan! Ayos na ayos! Guwapong-guwapo ka na, Manong! Humarap sa salamin si Diego. Nakita nga niya na ibang-iba ang itsura niya kumpara sa bihis niya kanina. Nag-approve sign pa si Diego sa kanyang pinsan. Aba, oo nga no. Ayos na ayos to. Ang husay mo talaga, Tikboy. Bilib talaga ako sa'yo. Ang dami mo talagang alam. Sabi ko na sa'yo eh, akong bahala sa'yo. Sagot kita palagi. Kaya naman, nang matiyak na maayos na ang itsura ni Diego, ay naghanda na sila upang magpunta sa bahay ni Raquel. Siyempre pa, hindi nakalimutan ni Tikboy na bitbitin ang rosas na pinitas pa niya sa tanim ng kapitbahay. Habang nagmamaneho ng tricycle si Diego, ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, lalo na nang sinapit na nila ang bahay ng dalaga. Tila nagwala na ang puso ng binata. Lumakas ang kabog nun. Manong, ano? Okay ka lang ba? Ha? Oo naman. Ano ka ba? Yabang mo ha? Ayan nga, at parang namumutla ka at pinagpapawisan pa. Pahawak nga ng kamay mo. Naku po, para kang humawak ng yelo ah. Ang lamig ng kamay mo, Manong. Para kang bangkay. Hindi ah. Pawis lang yan. Pawis na malamig. Saka yan no, may butil-butil kang pawis sa mukha. Wala to. Ang init eh. Manong, ako na nagsasabi sa'yo. Lakasan mo lang ang loob mo. Chill ka lang. Ako ang bahala. Ako ang didiskarte. Ako ang magiging speaker of the house mo. Oh, sige. Pero galingan mo ha. Huwag mo akong ipapahiya ha. Oo naman. Ako pa ba? Hindi abala si Raquel nang dumating sina Diego at Tikboy. Malaki ang pagkakangiti ng dalaga nang makita sila. Ano bang masamang hangin ang nagpadpad sa inyo rito? Ano ka ba, Raquel? Hindi masamang hangin, kundi mabuting hangin. Hangin ng pag-ibig. Ikaw talaga, Tikboy. Puro kakalokohan. Hindi yun kalokohan, no? Totoo yun. Di ba, Manong Diego? Ha? Kinakausap mo ba ako, Tikboy? Manong, ayos ka lang ba? Raquel, pasensya ka na sa Manong ko Dinadaga ang dibdib eh. Bakit naman dinadaga ang dibdib mo, Diego? Ha? Kasi malakas ang tibok. Tibok na para sa'yo, Raquel. Ay, siya nga pala. May dala pala kaming bulaklak. Manong, ikaw na ang mag-abot kay Raquel. Sige na. Ha? Ako? Teka. Raquel? Para sa'yo itong bulaklak ko. Wow! Ang ganda naman ng rosas na to. Saan to galing? Dinekwat ni Tikboy sa tanim ng kapitbahay. Manong, ano ba sinasabi mo? Ay, hindi pala. Raquel, ang totoo tanim namin yan. Pinitas ko para sa'yo. Teka lang ha. Mabuti pa siguro maupo na muna kayo. Maghahanda lang ako ng kahit na anong makakain at maiinom nyo. Ano bang gusto nyo? Orange juice. Orange juice ang gusto ko, Raquel. Tikboy, ano ka ba? Nakakahiya naman kay Raquel. Nagtanong si Raquel, di ba? Kaya sumagot lang ako. Saka ayos lang yun. Di ba, Raquel? Oo naman. Saka may orange juice naman kami. Ikaw, Diego, anong gusto mo?
Kahit tubig lang, Raquel. Kanina pa kasi nanunuyo ang lalamunan ko eh. Kanina pa kasi siya kinakabahan eh. Ha? Bakit naman? Ganon kasi si Manong kapag nakikita ka, nanginginig ang buong katawan sa kaba. Tikboy, ano ka ba? Akala ko ba tutulungan mo ko? Nilalaglag mo na yata ako eh. Kayo talaga? Puro talaga kayo kalokohan. O sige, maiwan ko muna kayo ha. Para maihanda ko na yung merienda nyo. Iniwan na ni Raquel ang magpinsan. Samantala, sa labas ng bahay ay may nilalang na nagpupuyos sa galit at sama ng loob. Kanina pa pala nakamasid si Sandro sa magpinsan. Naunahan siya ni na Diego. Kinapos siya ng oras, kaya nasa loob na ng bahay ang magpinsan nang dumating si Sandro sa bahay ni Raquel. Hindi na kinaya pa ni Sandro ang paghihirap ng loob na nararamdaman niya. Kaya bumalik na lang ang binata sa bahay nito. Nakita naman ng kanyang lola Conchita ang kalungkutan na nararamdaman ng kanyang apo. Subalit may galit na halo sa mga mata. Lumapit ang matandang babae para kausapin ito. Hindi mo ba aaring ipagkaila sa akin na po? May problema ka? Ang walang hiyang yun. May kaaway ka ba? Wala. Wala, Lola. Pero si Diego, kasama ang pinsan niya. Nakita ko, naroon kina Raquel. Kung ganon, hindi ka na tumuloy kina Raquel. Ganon ba? Paano pa akong tutuloy, Lola? Kung naroon na sina Diego. Sana hinintay mo silang umalis. Saka ka pumunta kay Raquel. Hindi na. Huwag mo sabihing sumusuko ka na kagad, apo. Kung talagang gusto mo si Raquel, dapat ipaglaban mo yung nararamdaman mo para sa kanya. Huwag kang papayag na basta na lamang maging talunan. May araw din sa akin ang Diego na yun. Ganyan! Huwag kang basta-basta susuko at mawawalan ng pag-asa. Sabi ko nga, wala sa lahi natin ang bastang sumusuko. Saka sayang lang ang pagiging aswang mo. Kung di mo yang gagamitin para alisin sa landas ang mga taong sa tingin mo ay magiging sagabal. Lola, kulang pa ang lakas at kakayahan ko bilang aswang. Sa susunod na pagbilog ng buwan, magbe-21 na ako. Ang edad na magiging buo na ang aking pagiging aswang. Pero apo, maaari mo nang gamitin ang pagiging aswang mo. Lalo na kung hindi naman aswang ang iyong makakaharap. Kailangan mo lang ang kumpletong lakas kapag isang aswang din ang iyong makakalaban. Subalit kung isang tao lamang, tsak, lamang ka sa kanila kung lakas ang pag-uusapan. Salamat, Lola Conchita. Hindi ko po kasi alam yun eh. Ngayong alam mo na, hindi ka dapat magsayang ng panahon. Sabi ko nga sa'yo, huwag kang papayag na maging talunan. Malaki ang pagkakangiti ni Sandro. Ngayon ay alam na niya ang gagawin at may lakas na siya ng loob para makuha ang pag-ibig ng babaeng kanyang napupusuan. Kaya sa gabing yon ay may nabuong plano si Sandro. Masayang umuwi sina Diego at Tikboy. Abot tenga ang ngiti ni Diego dahil kahit paano ay nakasama nila si Raquel ng ilang oras. Nagkausap, nagkwentuhan at nagkatuwaan sila. Tapos nang kumain ng hapunan ang magpinsan, inayos na ni Tikboy ang latag na kanilang tutulugan. Inaantok na ang bata pero si Diego ay masigla at buhay na buhay pa rin ang pakiramdam. Napapangiti na nakatingin sa kawalan. Napansin niyo ni Tikboy na panay ang hikab dahil
sa nararamdamang antok. Manong, ayos ka lang ba? Walang tugon si Diego. Nakamasid pa rin sa kawalan na may pagkakataon na napapangiti pa. Ay, alam ko to. Iba na to. Mukhang malala na. Bumangon si Tikboy, lumapit kay Diego at pinitik ang tungki ng ilong nito. Aray ko naman! Ano ba? Ano bang ginagawa mo, Tikboy? Ba't ka namipitik ng ilong? Buti nga, ilong pa lang ang pinitik ko sa'yo eh. Hindi ko pa isinama ang tenga mo. Ano ba problema mo? Nagmumukha ka ng baliw, Manong Diego. Nakatingin ka sa kawalan tapos bigla ka nalang ngumingiti. Aba, bakit ba? Ano bang iniisip mo? Nakami na. Nakami na ng jowa ko na si Raquel. Wow! Amazing ka, Manong! Amazing! Ambisyoso ka rin, no? Bakit? Hindi ba kaya mo ako sinamahan kay Raquel dahil nga gusto ko siyang jowain? Pero, hinay-hinay muna. Kumaga, pasakali lang. Huwag kang atat. Pambihira ka naman, Manong, oh. Nag-uumpisa pa lang kayo eh. Saan ba pupunta yun? Di ba sa pagiging magjowa rin namin? Pero dapat, mag-effort ka. Hindi pwedeng ako lang palagi ang didiskarte. Dapat ikaw rin. Sige ka. O bakit? Kung sa kakadiskarte ko, sa akin magkagusto si Raquel. O di ano ka ngayon? Nga, iyak ka pag nagkataon. Uy, wala namang ganyanan. Para sa akin lang si Raquel ha. Kala ko ba walang talo-talo? Kaya nga dapat, nag-i-effort ka rin. Oo na. Next time, kakapalang ko ng mukha ko. Baka nga sa halip na ako maging jowa sa'yo pa magkakursunada yun. Bukas na lang uni natin pag-isipan yan, Manong. Mabuti pa matulog na tayo. Bukas ay maaga pa tayong gigising para pumunta dun sa bulungan para kumuha ng ibibenta nating isda. O sige na, Babo, matutulog na ako. O sige na, matulog ka na. Magpapaantok-antok lang ako at matutulog na rin. Nahiga na si Tikboy. Umayos naman sa kanyang pagkakaupo si Diego. Hindi pa siya matutulog dahil hindi pa siya dinadalaw ng antok. Saglit pa ay narinig niyang naghihilik na si Tikboy. Antok na kasi ang bata kaya madaling nakatulog. Samantala, bumangon naman si Diego. Papunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Kinuha niya ang baso at binuksan ang gripo ng malaking banga. Ilang lagok ng tubig, sapat na para mapawi ang uhaw ni Diego. Pabalik na siya sa kanilang higaan nang may maramdaman siyang tila hinahampas ang kanilang dingding. Napakunot ang noo ni Diego. Paulit-ulit ang paghampas na yon na tila ba ibig nang wasakin ang dingding ng bahay na yari sa sasa. Kung mahina ang loob at mahiyain si Diego pagdating sa babae, pero buo na ang loob ng binata pagdating sa pagharap sa mga nilalang na maaaring manakit sa kanila ng pinsan niya. Kaya niyang labanan ng takot at humarap sa kung anong maligno at aswang. Kaya naman, agad niyang kinuha ang mahabang itak na nakasiksik sa dingding ng kusina. Humanda ka ngayon kung sino ka man. Hindi ka sasantuin ng matalas kong itak. Saglit na tumahimik si Diego. Paraan niya yun upang makiramdam at linlangin ang nilalang na nasa labas ng bahay. Yumuko si Diego at pagapang na tinungo ang pintuan. Nang nasa may pinto na siya, ay marahan yung binuksan upang hindi makakalika ng anumang ingay. Hanggang sa mabuksan yun ng binata, marahan at maingat siyang lumabas ng bahay. Nang makalabas na siya, kitang-kita niya ang isang aswang na naroon na tila ibig sirain ang dingding. Agad na hinawakan ng maigpit ang itak at sinugod ang aswang
na naninira ng kanilang dingding upang itarak ang matalas na itak. Kaya lamang hindi ito tinamaan, kundi mabilis na nakaiwas. Sa halip na matakot ang aswang sa ginawang pagsugod ni Diego, ay umatungal pa ang halimaw. Tumulo ang malagkit na laway nito na may kasama pandugo, habang tila ibig sindakin si Diego. Ugok, akala mo yata matatakot mo akong aswang ka? Nagkakamali ka, uy. Kay Raquel lang ako naduduwag kasi mahal ko yun. Pero sa yung isang aswang, hindi kita kinatatakutan. Hindi titindig ang balahibo ko sa'yo. Dahil nanggigigil na akong patayin ka. Biglang sumugod si Diego, subalit muling nakaiwas ang aswang sa kanya. Lalong nagpuyos sa galit ang aswang nang hindi niya nagawang dakmain ang binata. Nanlilisik ang mga mata nito na gustong sunggaban si Diego. Ngunit kanina pa nakahanda at iniumang na ng binata ang hawak na mahabang itak. Kaya sa gagawing pag-atake sa kanya ay magagawa na niyang ibaon ng itak sa katawan ng halimaw. O ano? Sige! Lumapit ka para makita mo ang hinahanap mo. Lapit! Lumapit ka! Nanatiling nasa harap ni Diego ang aswang na tila ba humahanap ng tamang tiyempo upang sumugod sa binata. Kung gusto mo makipagtitigan sa akin, bahala kang aswang ka. Pero titiyakin ko sa'yo, hindi ka makakalapit sa akin. Yan ang tandaan mo. Waring nag-iisip ang aswang ng gagawing hakbang, lalo na't nakikita niyang handang-handa si Diego para makipagsabayan sa kanya. Matalas ang hawak na itak ng binata at tiyak susugat yun sa katawan ng halimaw. Subalit bago pa makakilos ang aswang at sunggaban si Diego, ay bumukas ang bintana na nasa mismong tapat ng halimaw. Dumungaw doon si Tikboy na hawak ang bote na may lamang suka na binabaran pa ng maraming bawang at nilagyan ng asin. Ibinuhos yun ng bata sa aswang na nasa tapat ng bintana. Napasigaw ng malakas ang aswang nang mabuhusan ng sukang may bawang. Labis siyang nasaktan at tila umusok ang katawan dahil sa likidong bumuhos sa katawan niya. Pagkakataon na sana yun ni Diego upang sugurin ng aswang na natataranta. Kaya lamang nadako ang atensyon niya sa kanyang pinsan na si Tikboy. Tikboy, umalis ka na dyan! Dalihan mo! Nagwawala ka, aswang! Nabuhusan ko na suka may bawang! Isara mo ang bintana at baka pumasok dyan! Bilisan mo na! Agad na sinunod ng bata ang sinabi ng nakatatanda niyang pinsan. Isinara niya ang bintana. Samantalang ang aswang naman na kanina'y nagwawala ay tumakbo na napapatakas. Hahabulin pa sana ni Diego pero tuluyan na itong nawala sa kasukalan at hindi na niya nakita sa kadiliman. Nang matiyak na wala na ang aswang, ay pumasok na sa loob ng bahay si Diego. O ano, Manong? Ayos ba ang ginawa ko? Okay sa alright ba? Oo naman, napatakbo mo yung aswang eh. Naalala ko kasi yung suka, kaya naisipan kong kunin kanina. Buti pala nagising ka, Tikboy. Siyempre naman, sino bang di magigising? Gumagalaw ang bahay tapos naririnig ko na parang may ingay at sumisira sa dingding. Tapos nang silipin ko, ayun, may aswang na nasa harapan mo. Eh di binuhusan ko na suka. Kung di ka sumilip sa bintana, baka nagkaupakan na kaming dalawa. Matitikman niya ang talas nitong itak ko. Wow! Ang tapang mo na talaga, Manong, ha? Bakit? Dati pa naman ah. Basta sa aswang, kayang-kaya kong harapin yun. Pero pagdating naman kay Raquel, tiklop ka, tsope ka, nanginginig ang katawan mo. Eh, ibang usapan yun. Pero Manong, bakit kaya kursunada tayong puntahan lagi ng aswang, no? Aba, ikalawang beses na may pumupuntang aswang dito sa bahay natin, ah. Baka naman
trip kang kunin. Aba, bakit ako? Kasi bata ka pa. Mas gusto nila ang lamang loob ng bata kasi nga sariwang-sariwa pa. Bakit? Yung dugo at laman loob mo, iba na ba ang lasa? Kadiri na ba para sa mga aswang yon? Aba malay ko. Basta ang alam ko, mas malinamnam para sa kanila kapag bata pa. Kailangan palang mag-ingat ako palagi dahil baka bigla na lang may aswang na umatake sa akin. Delikado pala ako sa mga dimutres na yon. Madali lang ang solusyon dyan para hindi ka basta makukuha ng aswang. Ano? Lagi ka maglalagay ng bawang sa bulsa mo para kapag may biglang nagpakita sa yung aswang, may panlaban ka sa kanya. Oo nga no. Ang husay mo rin pala mag-isip, Manong ha? Samantala, sino nga ba ang aswang na yon na umatake kina Diego? Nagising si Lola Conchita dahil sa ingay na parabang nahihirapan. Bumangon ang matanda upang tignan kung saan ba galing ang naririnig na tila ungol. Sandro, apo, ano bang nangyari sa'yo? Mga hayop sila. Mga walang hiya. Bakit, apo? May nakaaway ka ba? May nangwawalang hiya ba sa'yo? May araw din siya. May mga paso ka sa katawan na. Nasira tuloy ang ganda ng balat mo, apo. Gagaling din naman ito, Lola Conchita eh. Sinong may kagagawan yan? Sabihin mo sa akin at babalikan ko siya. Wag na, Lola. Kaya ko nang balikan yun. Ayokong nakikita kang nasasaktan, apo. Dahil nasasaktan din ako. Ipinangako ko sa namatay mong ina na ako ang bahala sa'yo. Napoprotektahan kita. Ngayon lang naman to, Lola. Hindi na to mauulit pa. Abay, dapat lang. Dahil titiyakin ko na sa susunod naming paghaharap ng hambog na yun, may paglalagyan na talaga siya sa akin. Alam kong mangyayari yon. Lalo na't malapit nang sumapit ang iyong ika-21 kaarawan. Mabubuo na sa katawan mo ang pagkaaswang. Isang malakas na aswang. Kaya babalikan ko siya. Ipaparamdam ko sa kanila ang galit ng isang aswang. Tinulungan ng kanyang Lola Conchita si Sandro para gamutin ang mga sugat at paso na natamo nito dahil sa ginawa ng batang si Tikboy. Pagkatapos na dampian ng langis ng aswang ay nakatulog na si Sandro. Bilang lola na nagmamahal sa kanyang apo ay awa ang naramdaman niya. Masakit sa kanya na makitang naghihirap ang kalooban ni Sandro dahil nabigo ito sa kanyang pakay. Alam ni Lola Conchita kung saan galing ang kanyang apo. Kaya naman, may nabuo itong plano. Sa mga susunod na araw, ay siya naman ang aalis para iganti ang kanyang apo na si Sandro. Dahil naging palagay na rin ang loob ni Raquel sa magpinsang sina Diego at Tikboy, ay maayos na silang tinanggap ng dalaga nang minsang pumasyal uli sila. Pagkatapos ng paglalako ng isda ng magpinsan, dumaan sila sa bahay ni Raquel. Mag-isa nang namumuhay ang dalaga dahil ulila na ito sa mga magulang. Sinadya rin ni Diego na magtira ng 1 kilong isda sa kanilang paninda para may dahilan upang dumaan sila sa bahay ng dalaga. Baka may iba pa kayong pupuntahan. Maabala kayo, Diego. Wala na, Raquel. Di ba, Manong? Oo. Tapos na kami magtinda ni Tikboy eh. Talagang gusto lang naming dumaan sa'yo. Salamat ha. Nakakainip din kasi na mag-isa dito. Kaya natutuwa ko na napapadaan kayo dito sa bahay ko. Ay, oo nga pala. May dala pala kami ulit isda. Heto oh. Hindi na yan tilapia, kundi dalagang bukid. Kasi sariwa mo yan. Hayang ka na naman, Tikboy ha. Totoo naman yun eh. Nasariwang-sariwa ka.
Kaya nga, patay na patay sa'yo ang pinsan ko eh. Tikboy, ano ba sinasabi mo? Manong, akong bahala. Saka, gusto ko lang na mapasaya si Raquel para hindi siya nalulungkot. Sabi nga niya, malungkot ang nag-iisa. Kaya nandito tayo, di ba? Alam nyo, unti-unti na akong nasasanay sa mga kalokohan yung dalawa. Lalo na sa'yo, Tikboy. Pasensya ka na sa pinsang ko, Raquel ha. Medyo may tililing kasi talaga yan eh. Ayos lang yun, Diego. Nakakaaliw nga ang mga banat nitong si Tikboy eh. Ayos! Narinig mo ba yon, Manong? Kahit may tiniling ako, naaaliw si Raquel sa mga banat ko. Kaya dapat, bumalat ka na rin. Anong banat? Ay, ang ibig ko sabihin, yung panliligaw. At teka, ano kaya kung iwan ko muna kayo? Maglalakad-lakad lang ako sa labas para naman makapag-usap kayo ng kayo lang. Teka lang, Tikboy! Huy! Manong, pagkakataon mo na to. Kaya diyan ka na lang. Magpapahangin lang ako doon sa labas. Raquel, kapag may ginawang masama si pinsan, subigaw ka lang ha. Palabiro ka talaga, Tikboy. Baka matakot na si Raquel sa akin yan. Kung ano nung sinasabi mo. Hindi ah, joke lang naman yun, Raquel eh. Mabait kaya ang Manong Diego ko. Kahit pa pitikin mo yan sa ilong, hindi yan gaganti. O sige na, dyan na kayong dalawa. Mag-usap kayo mabuti ha. Iniwan na ni Tikboy ang dalawa. Hindi naman malaman ni Diego ang gagawin at tubili ito sa kanyang pagkakaupo. Naisip niya mas nakakakaba talaga kapag kaharap si Raquel kesa sa aswang na nakaharap niya. Dahil napansin ni Raquel na nakatitig sa kanya si Diego, kaya una nang nagsalita ang dalaga. Diego, may sasabihin ka ba? Ha? Ako? Kung may sasabihin sa'yo? Oo, meron ka bang sasabihin? Wala. Ano kasi? Naisip ko yung aswang. Ano ka mo? Aswang? Maging si Diego ay nagulat sa sinabi niya dahil sa kaba tungkol sa aswang ang nabanggit niya. Teka. Ano yung tungkol sa aswang? Ikaw kasi Diego, ang dalidal mo. Kasi Raquel kagabi may umataking aswang dun sa bahay namin. Talaga? Buti walang ginawang masama sa inyo ni Tikboy. Paano? Natakot sa amin kaya umalis din. Pinakitaan ko ba naman ng ng mahaba kong sandata? No? Mahaba? Teka lang, Diego. Anong sandata ba ang sinasabi mo? Yung mahaba kong itak. Pinakitaan ko siya. Kaya natakot siya. Tapos, sinabuyan siya ni Tikboy ng sukang may bawang. Kaya ayun, natakot at kumaripas ng takbo. Totoo nga pala ang tungkol sa gumagalang aswang. Yun din kasi ang naririnig kong bali-balita. Kaya mag-iingat ka, Raquel ha. Lalo na't nag-iisa ka lang dito. Oo, Diego. Tinitiyak ko palaging nakasarado ang pinto at mga bintana kapag madilim na. Pero okay lang ba sa'yo na mas dadalasan namin ni Tikboy ang pagpunta dito para mabantayan ka naman namin? Maaabala lang kayo. Pero salamat. Okay lang sa amin yun. Ano ka ba? Para matiyak naman namin ni Tikboy na walang masamang mangyayari sa'yo. Ilang oras ding namalagi sina Diego sa bahay ni Raquel. Nang nasa bahay na sila, ay walang pagsidlan ang kasiyan ng binata. Malaki ang pagkakangiti niya na agad namang napansin ni Tikboy. Uy, nakita ko yun, Manong. Parang hindi na maalis ang pagkakangiti mo ah. Teka nga, ayos ka lang ba? Hindi kaya nasisiraan ka na ng ulo? Tikboy, di ba pwedeng masaya lang ako? Saka wala ka pang kinikwento kasi sa akin. Huwag mong sabihin naka-score ka na kay Raquel. Anong ginawa mo sa kanya ha? Ugok, ano nakascore ang pinagsasasabi mo? Anong akala mo sa akin? Manyakis?
Parang nagiging komportable ka na sa kanya. Nakapag-usap na kayo ng maayos kanina. Salamat sa'yo, pinsan ah. Kahit paano, napalakas mo ang loob ko. Siyempre, sandpit kita eh. Ayoko naman maging torpe ka habang buhay. Kaya nandito ako to the rescue. Oo nga pala, insan. Nadulas ako kanina. Nabanggit ko sa kanya yung tungkol sa aswang na umatake dito sa atin. Sabi nga niya, totoo daw na may mga aswang na gumagala dito sa lugar natin. Kaya nga delikado, Manong eh. Kapag dumami pa ang mga aswang na yan, nako, lalong matatakot ang mga tao dito sa baryo natin. Oo nga, siguro habang kokonti pa sila, dapat na silang lipulin. Eh sino namang lilipol sa kanila? Tayo! Kaya natin yun, Tikboy, maniwala ka. Ano ka mo? Magpapakabayani tayo? Manong naman, ayoko maging bayaning patay ano? Anong patayan sinasabi mo? Hindi natin kakayari ng mga aswang, ano ka ba? Sinuwerte lang tayo dahil nadaig natin siya dahil sa suka at bawang. E paano kung hindi na yun umubra sa kanila? Sige nga. Bakit naman? Manong, hindi lahat ng aswang ay kayang talunin ng bawang lang. Paano kung baliwala na sa kanila ang bawang at asin? Sige nga. Teka. Oo nga no. Hindi ko naisip yun ah. Tayo ang malalagot pag nagkataon. Para na rin nating ipinahamak ang mga sarili natin. Eh kasi, Tikboy, nag-aalala ako kay Raquel eh. Si Raquel na naman. Ano ba sinabi mo sa kanya? Sabi ko, tayong bahala sa kanya. Kung may kampo ng dilim na manggugulo sa kanya, tayong haharap. Wow, Manong! Feeling superhero ka na talaga, ha? Ang lakas ng dating mo, Chong! Dahil lang nalaman mo na may pag-asa ka kay Raquel, gusto mo nang magpakamatay para sa kanya? O di ba? Ganun naman talaga kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para iligtas siya. Oo naman, tama nga yun. Kaya lang sabi ko nga sa'yo, wala tayong power eh. Ikaw, pwede pa. Ako? Eh wala rin naman akong power ah. Meron, Manong. Itaas mo yung kilikili mo. Lalabas na yung malakas na kilikili power mo. Ugok, sira ulo, wala ako nun no? Oray naman, bakit mo naman ako binatukan? Eh umatake na naman ang kalokohan mo eh. Kita mo seryoso ako dito. Manong talaga oh, hindi ka na nasanay sa akin. Pero Manong, kung talagang gusto mong maprotektahan natin si Raquel, dapat may panlaban tayo kontra sa mga aswang. Samantala, mula nang may hindi magandang nangyari kay Sandro nang minsang lumusob ito kina Diego, ay pansamantala na muna itong nanahimik. Naghihintay sa pagsapit ng kanyang kaarawan kung saan ang lakas niya bilang isang aswang ay magiging buo na at mas magiging malakas. Kaya lamang, laging nakikita ni Lola Conchita na malungkot ang kanyang apo. Malamang na mapapasaya ko si Sandro. Siya na iisip ko. Kaya huwag kang mag-alala, apo. Ako ang bahala. Kailangang maging masaya ka. Dahil ayokong nakikita na ikaw ay malungkot. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, ang maglola ay nilapitan ng matandang babae ang apo habang nakaupo ito sa isang bangkito sa labas ng kanilang tinitirhan. Ay, nako. Natutulala ka na naman dyan, apo. Ano bang iniisip mo? Lola, hindi po pwedeng maunahan ako ng hambog na yun. Iniisip mo na naman ba si Raquel at yung lalaking nakita mong naroon sa bahay niya? Kailangan mawala sa landas namin ang Diego na yun. Kaya nga gusto kitang makausap. Gusto kong tulugan ka. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita maaaring pabayaan. Matutulungan niyo ako, Lola? Ako pa ba? Sayang lang ang pagiging aswang ko kung wala akong magagawa para tulungan ka. Lola,
Hindi maaaring gawing biktima si Raquel. Mahal ko siya. Sinabi ko ba sa'yo gagawin natin biktima ang dalagang yon? Ang kailangan ay bumait siya sa'yo, di ba? Magagawa niyo po ba yun, Lola? At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.